Kaya, hinabilin sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na lagi nating alalahanin ang kamatayan. Dahil isa sa benefit ng laging pag-alaala sa kamatayan, nagiging magaan sa atin. Napapawala niya yung higit na pagmamahal sa mundong ito, mga kinang ng mundong ito, lalong-lalo na ang higit na pagmamahal sa salapi o pera. Akthiru dhikra hadimin nadab. Paramihin niyo, sabi ng Rasulullah, ang laging pag-alaala sa bagay na napapawala niyang, nasisira niya, nagigiba niya yung sobrang pagmamahal sa mga kinang, sa mga makamundong bagay dito sa mundo. Ang tinutukoy ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ang kamatayan. Dahil pag lagi mong iniisip ang kamatayan, subhanallah, mapagtatanto mo na kahit ano pa ang iyong tinataglay, kahit gaano pa kalaki ang iyong kayamanan, kapag dumating sa iyo ang iyong kamatayan, hinding-hindi mo madadala itong mga karangyaan, kayamanan, mga salapi sa iyong libingan. Yan ang ibig sabihin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At magkakaroon ka ng pagkakontento sa kung anong meron ka. Dahil napagtatanto mo na hindi mo madadala sa iyong libingan. At lahat ng kayamanan na iyong tinataglay, kung hindi mo nagamit sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, pag-aagawan ito ng inyong mga tagapagmana. At iiwanan kanilang mag-isa sa iyong libingan, subhanallah. Pagmuni-munihan natin. Kaya sabi ni Imam Ad-Daqqaq, sabi ng Imam Ad-Daqqaq, sino man akthara min dhikril maut, ukrima bi thalathati asya. Sino mang damihan niya ang pag-alaala sa kamatayan, ay ipaparangal sa kanya ang tatlong bagay. Ipagkakaloob sa kanya kapag lagi daw natin inaalaala ang kamatayan. Una, nagmamadali siya sa pagbabalik loob. Dahil kapag lagi nating inaalaala ang kamatayan, so ito yung mag-i-encourage sa atin, magpapaalaala sa atin, mangangaral sa atin na kailangan kong magbalik loob mula sa iba't ibang uri ng mga kasalanan na maaring hanggang ngayon ay pasampasan ko. Ikalawa, pagkakontento ng puso. Nagkakaroon ka ng pagkakontento dahil yung katulad ng ating nabanggit, na itong mga kayamanan kapag nadat ng kamatayan, hindi mo rin madadala sa iyong libingan. Ang tangi mong madadala sa iyong libingan ay ang kakarampot na puting tela ng kafan na ibabalot sa iyo. Ito lamang yung kasama mo sa iyong libingan, bukod pa sa iyong mga mabubuting gawa. Mula sa iyong mga kayamanan, subhanallah, ang puting tela lamang na kafan ang iyong madadala sa iyong libingan. Magmuni-muni tayo, subhanallah. Pangatlo, sabi ni Imam Ad-Daqqaq, ang pagiging masigasig sa paggawa ng kabutihan. Kapag lagi mong inaalaala ang kamatayan, magiging masigasig ka. Lagi kang nagpupursigi sa paggawa ng kabutihan. Kabaliktaran, sabi ni Imam Ad-Daqqaq, sino mang kalimutan niya ang pag-alaala sa kamatayan, ay ipaparusa sa kanya ang tatlong bagay na kabaliktaran ng ating nabanggit. Una, pagpapaliban sa pagbabalik loob. Titigas sa iyong puso pag lagi mong kinakalimutan ang kamatayan. Hindi ka magbabalik loob hanggang sa datnang ka ng kamatayan, sa kalagayan ikaw ay gumagawa ng mga malalaking kasalanan, iyadam billah. Ilayo nawa tayo ni Allah sa ganitong kalagayan. Pangalawa, wala kang pagkakontento sa iyong sarili o sa iyong puso.
kapag lagi mong hindi mo inaalaala ang kamatayan, puro makamundo, na ginawa mo ng hangarin ang mundong ito, wala kang pagkakontento. Gusto mong lahat, yumaman kahit sa haram na paraan. Subhanallah. Pangatlo, sabi ni Imam Ad-Daqqaq, nagiging tamad ka sa paggawa ng pagsamba. Nagiging tamad ka, iyadan billah. Nagiging tamad ka. Ayaw mong gumawa ng kabutihan. Subhanallah.